ang mag-imbestiga, total malapit naman sila sa Malacanang, something like that, something to that effect. Ano po reaksyon nyo doon? Alam nyo, ilang beses ko na sinabi yan, magkakaroon po ng investigasyon tayo kung yung tinutukoy niya. Hindi na po ako nakikinig sa hindi naman po ako nagbabasa ng social media. Ang sinasabi na lang po sa akin, kagaya po ninyo, salamat po sa pagsabi, pero hindi na po ako nagbabasa ng social media dahil cluttered na po social media ng mga fake news at saka ng mga kalaban. So anyway, kung ano man yung sinabi niya, is it pertaining to sa flood control naman? Yes, flood control, tama, flood control. Oo. Anyway, magkakaroon ng investigasyon. Pakisabi na rin sa kanya, kung tatawagin mo siya sa interview, sabi mo, antay lang siya dahil hindi pa talaga nakukonvene ang Blue Ribbon. Yung last time na nag-convene kami, it's just a meeting. So, hindi pa talaga siya officially na-convene ang Blue Ribbon kasi mag-a-appoint pa ako ng vice chairperson. Kailangan ko pa ng mga pangalan na mula sa minority, yung composition ng Blue Ribbon. Yung ginawa namin dati, meeting lang po yun, hindi pa talaga official yun. So it cannot be called a Blue Ribbon hearing. Kung gusto niya talagang Blue Ribbon hearing, pag dating sa July 27, then doon na po bubuuin namin itong committee. And then from there, magpapadala po ka ng invitation. Meron po kaming mga investigation na gagawin sa flood control. Ikaw mo, relax lang, huwag masyadong hot. Kasi po, kung sasabihin niya na masyadong hot naman, at saka number 2, yung sasabihin Malacanang boy, kasamahan namin sa Kongreso. Talaga naman, kung ano na lang si Boy Banat. But anyway, ang punto ko lamang dyan is darating po tayo dyan. Hindi po natin titigilan yung flood control na yan. Pero ang tanongin ko lang, Alvin, sa kanya sana, kung pwedeng pakitanong sa kanya, sino po ba mga imbestigahan ulit? Kasi kung sasabihin niyang ulitin na naman yung mga senador, mga congressman, nandoon na po nasa court na po nasa disposition. Baka pwedeng mag-research siya. Naisumitin na rin po ni Senator Lacson yung mga pangalan po ng mga senador, mga contractor, nandoon na po sa ombudsman. Ang DOJ naman, kung hinahanap niya yung mga congressman, nandoon sa DOJ, ang ICI. Let's not forget na twin investigation po yung may investigation po ang Kongreso na yung Senado noon, ang Blue Ribbon, meron din po ang ICI. Yung ICI po, meron din po silang isinabit na ngayon sa DOJ. Kami naman po, yung sa amin, kay Senator Ping, nandoon po sa ombudsman. Bakit hindi po siya magtanong doon? Ngayon, kung sasabihin niya, imbestigahan na naman ito, para ano pa, meron na nga pong kaso. Ngayon, yung hahanapin ko po yung bago. Kagaya po ng sinasabi ng yung mga basurero. Bodyguard dati, ex-bodyguard, na may mga ganito, na gano'n, tumanggap na malita. Imbestigahan ho natin yun, pero kailangan ho natin ng ebidensya. Hindi po turo ng turo lang. Kasi uso na ho yan ngayon sa social media, maturo ka lang, masabi ka lang gano'n. Parang guilty ka na. So, kailangan namin, pag may tinuro ka, meron kang documentations, evidence, pieces of evidence na mabitbit mo sa Blue Ribbon. Kasi ayaw ko namang gawin na magiging pang press conference lang yung Blue Ribbon na yan. Hindi naman ho dapat ganun. Senator, mukhang ang gusto atang naratibo kasi ay puro kayo impeachment. Ang tutok nyo impeachment. Nakakalimutan nyo na yung flood control. Ganun ata ang gustong naratibo na ang focus, ang tutok ay puro na lang impeachment. Senator. Saan natin po ilalagay? Pag nagkaroon po tayo ng impeachment, nagagamitin po yung session hall. Paano naman po yung impeachment? Impeachment po araw-araw. Sige, mamili ho siya. Ano ho nung gagawin? Di po ba? Or is it gusto niya lang po i-delay itong impeachment? Isang tabi. It takes precedence po. I think to give a chance po, in fairness po, itong impeachment po is all about the Vice President po. Di po ba? Ito po yung proper forum and timing para sa Vice President na to defend herself or to deny all these accusations, allegations. Ito po, ngayon, yung sabi ko nga po, hindi pa kasi nabubuo. Pag nabuo na ho, ngayon ho, after ng si Senator Alan naman, ginugulo yung
malinaw na po, ilang beses na ho namin sinabi. Pagkatapos po ng SONA, doon po mag-uumpisa ang Blue Ribbon. Maghahanap po tayo ng schedule. Okay? Iimbestigahan po natin. Pero kung pare-pareho na naman tao po, nandoon na po sa korte. Bakit hindi ho niya i-research? Yung mga gusto niya pa-imbestigahan, nandoon na po. Mga congressman, bakit daw wala? Bakit yung mga matataas na opisyal, nandoon na po. Tanungin po niya yung ombudsman, tanungin niya po yung DOJ, bakit wala pa sinasampahang kaso? Pero nandoon na po yung ICI, sinumiti na po nila, baka lingit po sa kaalaman niya. Nagpapahingi na po ng restitution ang DOJ, ang ombudsman sa mga kinasuhan. Lahat po yan, may hinihinga na po ng restitution ng gobyerno na pinapabalik na yung mga perang kinuha nila. Baka hindi niya po alam yan. Kailangan mag-research muna. Mahirap din parang Alvin, daldal ka ng daldal. Kung hindi ka muna mag-research, ika nga. Pag-research mo muna kaya siya. Marami naman siyang tao, di ho ba? Alamin niya muna. Pumunta po siya sa ombudsman. Ito ba kinasuhan na? Tama ba sinasabi ni Senador Tulfo? Para makita niya ho doon. Punta ho siya sa DOJ. Huwag ho yung salita siya ng salita na hindi pa na-imbestigahan ng flood control. Inimbestigahan ngayon ang imbestigahan ng flood control. Kung may bagong ebidensya na naman laban sa isang tao, ibang project na naman. For example, si Saldico, bukod sa flood control, meron pa pala siya mga farm-to-market road. Meron pa pala siya mga eskwelahan na ipinatayo ng mga ghost schools. Yan ibang kaso na naman yun, di ba? The same person. Pero kung the same person, Alvin, na flood control, X amount of money, binigyan ng mga maleta, etc., flood control pa rin, isang kaso lang yung paulit-ulit na. Huwag nating gawing parang teleserye ang Blue Ribbon. Kasi Blue Ribbon ay isang investigating body, in aid of legislation. Opo, opo. At saka number 2, paring Alvin, nakakalimutan yata ni Senator Cayetano na ang Blue Ribbon po cannot prosecute. Hindi po namin pwedeng i-prosecute. Wala po kaming prosecuting powers. Yang kami lang po mag-imbestiga, isusumiti po namin ang aming recommendation sa ombudsman, sa kongreso, ay sa ombudsman or sa korte. Yun lang po yung sa amin. Pero hindi po kami makapagsabi na guilty ka, may kailangan kasuhan ka ng ganitong kaso. Hindi po. Sasabihin namin, we recommend na ito, filing of charges to this individual is official for violating blah 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 Republic Act, for graft and corruption, for plunder. Yun na ho kaya namin gawin. Ngayon kung hinahanapan niya kami ng conviction, hindi po kami pwede mag-convict sa Blue Ribbon. Hindi naman ho kami korte. Ang makakapag-convict lang po, ngayon, kagaya namin yan as impeachment court, then makapag-convict po kami ng impeachable officer or makapag-acquit. Pero ang Blue Ribbon po hindi. Wala naman pong powers yan, in prosecuting powers. Ang Blue Ribbon po ay maghahanggang investigasyon lang. At yung findings niya, ibibigay niya sa korte. Yun po yung malinaw doon. Kasi binabaluktot niya ho yung naratibo niya, medyo maliho eh. Siguro maski mag-diskusyon kami pwede. Pag-usapan mo namin yan kung gusto niya ho. I mean, anytime, pili lang ho siya ng venue. Then pupunta ho tayo para mapaliwanag sa kanya. Kasi Senator, mali-mali na ho yung sinasabi. Simula na po nang natanggal siya na bilang Senate President, parang hindi niya po matanggap. Kung ano-ano na ho sinasabi ng mama. Hindi, ito ngayon nag-ugat naman dahil doon kay matibag naman na imbestigahan yung sa yung Southeast Asian Games. Opo, sir. May proper forum po. Hindi naman po dapat sa impeachment court yan. Impeachment court sinasabi ho yan. Total, gusto niya naman sa Facebook po sinabi ni Matibag. Dapat sinagot niya sa Facebook. Hindi na po ginamit yung oras ng impeachment court. Kasi the impeachment court was established for the Vice President. It is the proper forum for the Vice President to deny allegations, di ho ba? To defend herself, not to defend ourselves dyan sa impeachment court do yan. Hindi po yan itinatag para sa mga sarili namin. Itinatag po yan this time para po sa Vice President para sagutin ang mga akusasyon. Kung may katotohanan ba, wala. Nahihiya nga po ako sa Vice President po natin, naubos po yung oras. Every time po na nadidelay ng by the day itong impeachment court po, isipin mo na lang po yung anxiety, yung kaba, yung lungkot, yung ika nga na inaabot ng pamilya o ng Vice President herself, di po ba? Siyempre, nadidelay. Gusto mong mapatunayan na wala kang kasalanan. Pero kung may mga taong dinidelay po ito, paano po yan? Paano yung mapapatunayan
na wala kang kasalanan, imbis na mapatunayan na ng mga defense lawyers na wala kasalanan ang kliyente namin, dahil base sa nasabi ng prosecution, may kasalanan, guilty. Eh kung maubos ang oras sa diskusyon, pati si Matibag napasok na dyan. Matibag is not on trial here. Cayetano is not on trial here. And that's another venue. On trial dito sa impeachment court po ay si Vice President. Okay, sige sir. Yun po. Well Yan said. po yung proper forum. Hindi po ito forum para kay presiding officer, kay Senate President o sa aming mga senador. Opo. Kung may problema po tayo na legal, kami po, we have to face it in court. Thank you, sir. Kung may mga nasabi po sa amin ng ibang mga tao dyan, kung saan po niya nakita, kung sa Facebook, sagutin niya po sa Facebook. Total naman po, sanay po siya mag-Facebook, hindi po ba? Kung yan ay lumabas sa mga newspaper, di magpa-press con siya. Ganun lang naman po yun. Thank you, Senator. Maraming salamat po sa oras mo. Mabuhay ka. Thank you. O, yan, pinutol. Ang bilis magputol ni Senator Erwin. May commercial pa ako. Magbabalik pa po ang Gising Pilipinas Energy. Gising! Gising!